What's up, Mami? And me! Ngayong araw, samahan niyo kami ni Bella sa aming day in my life dito sa probinsya. Pagkagising ko, tinupi ko yung kumot at inayos ko yung mga unan. Mag-iinit na nga ako ng tubig para makapagkape na ako. Para makapagtimpla na din ako ng gatas ni Bella. Ngayong araw nga ay pupunta tayo sa center para magpa-inject. Dahil nung nakaraang linggo ay naapakan ko yung pusa na hindi ko sinasadya. Nakagat ako pangalawang beses. Yung unang beses na kumpleto ko naman yung inject. Bale 3 turok kasi yun mga kamami and me. Wala pang 1 buwan yung nakalipas na inject ko. Bale hindi ko alam kung may injection na ako ulit. I-update ko po kayo mamaya. Nakaligo at nakabihis na nga kami ni Bella. Kinuha ko na yung tigisa naming helmet. Ilabas ko na yung kotse, motor pala. Fast forward, nakarating na kami sa center. Pagdating ko dito, dumiretso ako kaagad sa may information desk para tanungin nga yung situation ko. Ang sabi nila, tutusukan daw sana ako ng booster pero wala pang 6 months na nakalipas. Kaya hindi ako natusukan. Nagpunta na kami sa palengke. Nakakita si Bella ng prutas kaya bumili kami. Bumili na rin ako ng pagkain ng aso namin. 20 kilos na bigas na pegpeg. Tinakay ko na sa harapan ng motor ko. Kung sa likod naman baka malaglag. Kaya sa harap ko na lang pati si Bella. Dumaan pa kami sa personal collection kasi kukuha ako ng order. Natatakot yung anak ko pag hindi ko siya hinawakan. Sobrang taas kasi ng hagdan mga kamami and me. Fast forward, andito na kami sa bahay. Tinanggal ko na kaagad yung jacket ko. Nilabas ko na rin yung laman ng toolbox ko. Diniretso ko na pinasok sa kusina. Si Bella, kinain niya kaagad yung prutas na binili namin. Pinasok ko na rin yung binili kong bigas na pegpeg. Diniretso ko nang nilagay sa lagayan. Ganyan ko po kamahal yung mga aso ko. Binibilan ko po sila ng sarili nilang bigas. Naubos na nga kainin ni Bella yung orange. Pinupunasan ko naman yung helmet namin. Pagkatapos namin gamitin, itatago ko na. Ito namang pinagkainan ni Bella, tinapon ko na. Pinunasan ko na rin yung lamesa. Oras nga ng pagmo-module kaya tinuturuan ko na si Bella. Pagkatapos ng week na to, baka sa susunod na week may pasok na sila. Kailangan na namin to tapusin. Ilang minuto ay nagpahinga muna kami sa module. Ilang page lang naman to mga kamami and me pero ayoko namang biglayin yung anak ko. Sa susunod na nga namin to itutuloy mga kamami and me dahil ako'y maglilinis muna ng bahay. Kapag nakikita kong ganito yung bahay namin ay nalulungkot ako. Parang walang taong nakatira. Pero tao yung nagkakalat. Yung papel, pinasok ko na sa envelope. Yung crayons, ilagay ko sa pencil case. Yung mga books, pinag-isa ko na. Tapos, pinunasan ko na yung lamesa. Pinahod ko na sa kamay ko yung dumi. Tapos, nilagay ko na rin sa plastic. Yung nakakalat na bag na maliit ni Bella, nilagay ko na sa aparador niya. Yung kutsyon pa ni Bella nung baby siya, nilagay ko na sa upuan. Pati yung mga unan, nakakalat. Pinagtataas ko na, pati itong bahay-bahayan niya, nilagay ko na rin sa upuan para hindi nakabalang. Yung study table niya, nilagay ko sa gilid. Nagwalis naman ako sa kwarto. Winalis ko lahat, pati likod sa pintuan, tapos sa ilalim ng lamesa. Gumamit na ako ng vacuum, pandakot ng dumi. Nagwalis-walis na rin ako dito sa sala. Ewan ko ba bakit laging maalikabok. Malayo naman kami sa highway. Lumapit nga sa akin si Bella, sabi niya nagugutom na daw siya. Ito na po yung panangharian namin, kain po tayo. Simpleng ulam, simpleng buhay. Pagkatapos namin kumain, inasikaso ko naman yung pagkain ng aso namin. Hindi lang po yung aso ang pinapakain ko, meron din po kami alagang pusa. Hinahatian ko na rin po yung pusa ng pagkain ng mga aso. Nagpunas na ako ng lamesa, tapos naghugas na ako ng pinagkainan namin. Pagkatapos ko maghugas ng pinagkainan namin, pinuntahan ko si Bella sa likod at doon siya nag-CR. I-schedule ko na nga pala yung pagdadamo ko dito, hindi ko alam kung kailan. Maghuhugas na siya ng